panalaban to guys. Hintayin natin. Alright, what's up mga ka-angler, mga ka-fishing, mga master, mga idol. Andito ulit tayo sa laot para sa ating vertical jigging session. Ayan, at ito na nga, ngayon lang ulit kami nakapag-vertical jigging kasi busy tayo mga ka-angler. So kasama natin si Mark D ngayon and hopefully makadawi tayo ng mamaw. Alright, so dito lang kami sa malapit mag-fishing. Ayan. So, ayan, titistingin na rin namin yung makina ng bangka kasi nga, yung unang makina namin is pumanaw na. So, ayun, nakaset up na kami, magdadrop na kami. Bali, nasa kami guys, 130 meters. Ayan, gagamitin na ni Mark D yung kanyang pamatay na jig. So, parehas kami ngayon guys, slow pitch jigging setup. Ayan, so, time check. 5:41. So ayan, mega shoutout sa ating mga ka-anglers dyan. So ilalagay ko na lang sa screen somewhere here yung mga nagpapa-shoutout kasi hindi ko kabisado lahat. Alright. So syempre shoutout din kay Mac Fishing TV. Ayan, naatat ng mag-fishing pero busy-busyhan. Okay, mga ka-angler, game on na to. Mag-drop na kami. So abangan nyo yung aming huli. Let's go! Ayun, ang gamit natin ngayon is yung Good Catch Calamares, 300 grams. So, pailawan natin para mapansin ng ating mga huling isda. At syempre, gamit natin yung twin assist hook natin. Ayan. So, sa mga gustong mag-order ng ating twin assist hook, ayan, simple but terrible guys. Ayan, resin coated na yan. So, meron tayong 4-aught, 5-aught at saka 6-aught na twin assist hook. Ayan, tapos may different length po yan. Meron 6.5 cm, 7 cm, saka 8 cm at saka 6. Ayan, so depende sa haba ng jig ninyo, yun ang gagamitin nyo na length. So ako usually pag nagre-rig ako, ang ginagamit ko sa head part 7 cm, tapos dito sa tail part is 8 cm. Basta mas mahaba dito sa my tail part. O pwede rin naman parehas yung haba, pero mas gusto ko yung mas mahaba dito sa tail part. Ayan, message nyo lang ako sa Reg Fishing TV Facebook page pag gusto niyo mag-order ng assist hook natin. So ayun mga ka-angler, sa mga nagtatanong sa akin bakit hindi ako naglalagay ng skirt or yung feather dito sa ko, or yung silicone ba yun nilalagay din dito, skirt, di ba, sa aking assist hook. Kasi may kasi yun, may explanation kasi yun eh. So ang purpose naman kasi noon is attractor, di ba? Additional attractor, may kinang, may glow. Ayan, pero kung walang glow yung ganun, wag na kayong maglagay. Okay? Pero kung may glow, ayan, okay naman. At saka kung sa mga spot niyo, yung mga bababaw, yung abot ng araw, so maganda rin yung kasi at least kumikinang-kinang, di ba? Pero kung malalim naman yung spot mo, wag na. Kasi it does more harm than good. So paano ko nasabi yun? So ganito kasi yan, di ba yung jig natin? So pag jinig natin ganyan, tapos magpa-flatter ng ganyan, di ba, pababa? So nagpa-flatter na ganyan, syempre itong hook mo na to, nakataas yan eh. Okay? Kasi pag hila mong ganyan, nakataas pa yan, tapos magpa-flatter ng ganyan, tapos kabababa yan. Di ba? So, ang nangyayari, pag mayroon siyang feather dyan, o yung luminous na attractor na mga yun, etc. So, matagal yung pagbaba ng hook mo. So, habang nag-flatter na ganyan, mas matagal kasi may parachute effect siya, may drag yun, di ba? Imagine nyo, di ba, pag may mga nalakay dyan. So, medyo pipigilan niya yung hook mo. Mabagal yung pagbaba niya. So, ang nangyayari, kung mabagal yung nag-flatter yung jig mo, tapos mababa yung pagbaba nito, tapos may nag-strike, di ba? Ganyan. So, nakataas pa yung hook mo. So, minsan na-short bite kayo. Isang reason din yon. Okay? Pero kung mabilis yung pagbaba nitong hook mo, syempre, pag kinagat ng isda, andyan na yung hook, di ba? So, chances na ma-hook mo siya is mas mataas. So, yun po yung reason kaya hindi ako naglalagay. So, kumbaga, hindi naman kailangan ng additional attractor kasi yung jig mo pa lang is mag-glow na yan, di ba? So, why pa kailangan ng ganun? So, kumbaga, it does more harm than good. O, para sa akin, guys. So, yun lang po. Ang reason kaya hindi ako naglalagay ng Pero hindi naman po problema kung maglagay ka ng ganun. Okay lang po yun. Hindi naman masama yun. Kung doon kayo confident na nakakahuli, well, good. Walang problema po doon. Pero pag hindi kayo confident, mas magandang tanggalin nyo. So, ito consider nyo rin po yun, yung factor na yun. Kaya baka kayo naka-short bite kasi ayun nga, nakataas pa yung hook mo, kinagat na ng isda. Kasi nga dahil doon sa nilalagay na masyadong makapal, lalo yung makakapal na nilalagay. Di ba? Ayun po. Let's go. Mag-drop na tayo.
Uy, meron ng huli si ano. Wow! Nice catch. Sarap niyan. Yan ba yung matigas? Hindi, no? Oo, ito bro. Yan ba yung matigas? Glass eye. Nice catch. Oh, ano daw nang mamartak yan? Pulutan. Alright, first catch by Mark D pala. Tahimik lang siya pero meron pala siyang dawi. Wait lang. Uy, sabi ko na nga ba? May sumalo eh. Shit, sayang. Meron ba? Meron ata guys. Sinalo ata. Neto rin siguro. Oh, meron. Wait lang, iangat ko lang to bro. Fish on. Glass eye ata ang tawag dyan. Oh. So ayun, first drop natin, naka-fish on tayo. Iwan natin kung ano to, maliit lang eh. So yung buong setup natin guys na nagamit sa fishing trip na to, ilalagay ko sa may description ng video. So doon nyo lang i-check guys. Pang-ulam ka, pang-ulam. Ayun na to, malapit na to. Oh, yes sir! Pang-ulam nga. Anong tawag dito? Matangbaka atang tawag dito. Yes sir, right, you know. First catch namin sa first drop. Kaso wala kaming ice. Ayan, may ilaw pa siya. Kailangan pa rin natin para recharge lang. So, itong kagandahan ng good catch jig guys, malakas yung glow. So, na tumatagal yung glow niya, hindi ka na angat ng angat para pailawan. Lalo na pag malalim yung spot. So, yun ang advantage ng matagal malubat yung glow niya. Siyempre, good catch jig yan. Ayan, kung gusto nyo mga umorder ng ganitong jig, meron din sa akin. Ayan. Ayun, fish on si Mark D na naman. Parang ganun din daw. So magre-redrip sana kami kasi napadpad na kami sa spot pero may dawi naman. So tingnan natin kung ano yung dawi niya. Ayun, malapit na daw mga ka-angler. Ano kaya yan? Video muna natin para ano. Ayun, may kulay. Uy, lapu-lapu ata. Jobfish. Dalag-baybay. GT. Hindi, dalag-baybay. Laki guys. Oh. Laking GT. Guys, ang laking tuko. Malalaki talaga yung tuko dito. Grabe, ano. Dalawang hook. Abot 1 kilo na siguro yan. Nice catch! Alright. So, lipat kami kasi tuko. Balik kami dun sa baba. Ayun mga ka-angler, nagpalit tayo ng jig. Gamit tayo ng 260 grams na hugot kasi hindi naman maagos sa ilalim. At least mas magaan. Yung una kasi 300 grams eh. Mas magaan, hindi tayo ganong mapapagod. Di ba? So, tapos mahaba din siya kaya mabilis bumaba. Ayan. Alright. Game on. Fish on! Ayan, fish on ng mga ka-angler. Uy, ano to? Medyo umakit. Uy, umakit. Ano kaya to? Hindi naman kabigatan guys, pero meron. Baka aswang. Baka aswang to. Ayan na. Malapit na. Ayan na. Meron din. Yun. Malaki yan ah. Mas malaki yan ah. GT! Toko! Meron. Nice. Malaki yan ah. Yan, fish on din si Mark D. Malaki-laki yun. Malaki yan. Sige lang, laruin mo lang. Toko ang nahuli natin pala, mga ka-angler. Ayan, toko. Tag-iisa na kami ng toko ni Mark D. Ano kaya itong ni Mark D? Pumipitik-pitik. Malaki yan ah. Ano kaya yan? Baka amberjack, hindi ba amberjack? Matagal pa na laban to guys. Hintayin natin. Balikan namin kay mamaya pag malapit na. So ayun na guys, sumasama na after 20 minutes of laban. Malapit na yan. So abangan natin. Ayun na, may kulay na. Kaya yan. Pating yan? Pating ba? Mahaba. Ah! Sige, angat mo. Kahit na pating yan, treasure no? Yun na.
Treasure shark. Hilahin mo lang yung buntot niya para ma-release natin. Ayun oh, dalawang kumapit. At ayun na nga, pating pala. Pating guys. Sige, lapit mo dito. Oops. Oh. Ayun. Sige, tanggalin mo. Makakugatin ako. Hindi na makagat. Hawakan mo lang din sa ilalim nyo. Ayan. Ayun guys. Mga 10 kilo din. Saglit. So ayun guys, i-release na namin. Okay. Release na. Sige. Goodbye, pating. Ingat ka dyan. Bye. Maraming pating daw dyan. Baka kainin ka. Yun. Mga ano rin, 30 minutes na laban. 10 minutes. Nice. Pagod ako. Malit pa lang yun. Ulit na lang. Yung 30 kilos kaya ni ano na pating. O bakit alam na 30 kilos? Alam na this. So, kumusta yung pating mo? Okay naman. 30 minutes fight. Masarap ang laban. Masarap o napagod. Kakapagod. So, ayun na nga, mag-drop ulit tayo mga ka-angler. Tignan natin kung ano yung mahuli natin. Baka makahuli tayo ng ano, nanay niya. At ayun na nga guys, naputol. May tumira sa ating jig. Wala na. Tangay na yung jig natin. Ayun oh. Oh, naku, gamasgas. Oh, panigi ata to. May gasgas siya oh. Hanggang dito. Shook. Wala na. Uy, ganun oh. Ano kaya to? Gasgas siya oh. Hanggang nung minipis. Sayang yun. Ay! Retay tayo kasi may ano. Ay, sayang. So, ayun na nga guys. Palit tayo ng jig. Good Catch Claro. 270 grams naman gamitin natin. Wala na yung jig natin. Naputol kasi. Tingnan natin kung ano yung madawi nito. At ayun na nga guys. Fish on tayo. At alam na this. Ayan o, tingnan yung spool ko, inuubos niya. Malapit na guys, fish on. Mukhang shark day ngayon guys, shark day. Palubat pa naman yung camera natin. Sana umabot. Na siya oh. Lapit na yan. Isang line na lang to. Ayan oh. Ayan oh. Pating nga bro. Ayun. Ayun, leader line. Ah, pating nga to. Ah. Oh, mas malaki. Mas malaki bro. Ayan. Yes sir. Ah. Ay, grabe. Ay, shit. Nakaitaas ko. Ay, wala na, lupa. So, ayan na guys. O, yan na. Ngayon na yung last na huli namin, yung shark. Ayan. So, nalubat na rin kasi itong camera natin, kaya hindi na tayo makapag-vlog. So, ano na rin guys, mag-aalas 11 na. So, uwi na kami. Kasi mainit na rin pati. So, ayan, kita tayo sa susunod na fishing adventure. Kasama pa din si Mark D. Alright? Sir.